Hi mga kapatid, meron na naman kasing nagtanggol sa atin sa mga taong tumatawag sa atin ng kulto. So eto yung, hindi ko kilala si kuya pero nakita ko lang din yung video niya na ipinagtatanggol niya ang Iglesia ni Cristo. So panoorin natin to. Kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Bago tayo mag-umpisa, kilalanin muna natin ang babaeng nagsabi ng kulto. Siya si Dr. Milba Magay, isang manunulat at sosyal na siyentipiko. Matagal na siyang nagsasalita tungkol sa relihiyon at politika. At isa rin siyang aktivista. Isunod natin si Father Robert Reyes. Tinagurian siyang The Running Priest. Kilala sa mga kilos protesta. At ang panawagan niya, katarungan. Pero isa siyang aktivista. At ito naman si Father Flavie Villanueva. Kilala siya bilang may matinding adhikain. Pero hindi malinaw kung ano ang adhikain niya. Dahil ang malinaw lang, isa rin siyang aktivista. Ngayon, sino ang kulto? Sila ba o ang Iglesia ni Cristo? Ang tatlo na to ay halos kalahating siglo nang lumalaban. Mula pa noong panahon ng diktadorya ni Marcos Sr. Pero hindi na ngayon. Lumalaban sila noon para sa integridad, karapatang pantao at demokrasya. Pero isa-isahin natin ang mga ikinikilos nila at mga ginagawa nila ngayon. Si Father Flavie Villanueva, siya mismo ang umamin na dati siyang adik. Kaya may sense kung bakit galit na galit siya kay PRRD noon nung sumiklab ang war on drugs. At ang trip niya, maghukay ng bangkay para gawing ebidensya. Hindi ba't ang prinsipyo ng matinong pare bilang tagapaglingkod ng simbahan ay igalang ang patay at ituro ang matibay na pananampalataya? Hindi yung ginagawa niya ang hindi nararapat na katungkulan. Noong panahon ni PRRD, si Father Robert Reyes nanguna sa kilos protesta na may daladalang kabaong at nagtirik ng mga kandila. At ang sinisigaw, katarungan dahil daw sa pang-aabuso. Pero dito, alam natin ang isang paratang tungkol sa kanya. Isang paratang ng pagtanggap niya ng maleta sa mismong harap ng altar, kalagitnaan ng misa. Tumanggap siya ng kahina-hinalang bagay mula sa makapangyarihang politiko sa loob ng banal na lugar. Ngayon, sino ang kulto? Sila ba o ang Iglesia ni Cristo? At dito naman tayo kay Dr. Milba Magay. Matagal na siya nagsasalita, kaya mabilis lang niyang tinawag na kulto ang samahan ng isang relihiyon na katulad ng Iglesia ni Cristo, na disiplinado, may maayos na kultura, organisadong pamamalakad, at higit sa lahat, may matibay na pundasyon para sa tunay na pagkakaisa at matatag na samahan. Katoliko ako, pero ito ang katotohanan para sa kanila. Ang Iglesia ni Cristo ay lumalaban sa katapatan, katarungan at karunungan. Pero kayo, ang ipinaglalaban nyo lang ay nakadipindi lang sa naging usapan para sa mga pansarili nyong kapakanan. Hindi ba't kapag gusto nyong magsalita, mayroon kayong papreskon? Pag sila wala? O edi kayo ang kulto, hindi sila? Ang babaeng to ay nagsasalita lang, kahit na wala siyang matibay na basihan. At ang ebidensya niya, base sa sarili niyang pananaw. Ito ngayon ang tanong ng karamihan kung ilang dekada na silang lumalaban para sa prinsipyo at bakit bigla na lang silang tumahimik ngayon. Pero noong panahon ni PRRD, ang iingay nyo, di ba? Napaka-aktibo nyo at sigaw kayo ng sigaw. Pero bakit ngayong nakaupo na ang anak ni Marcos na si BBM, parang wala kayong pinagdadaanan ah? Tahimik na kayo na parang walang nangyari. Hindi ba't nung people power sa EDSA, ng panahon ni Marcos Sr., itinutok sa harapan ninyo ang kanyon ng tangke at halos mamatay na kayo noon sa EDSA? Pinaalala ko lang, para kasing nakalimutan nyo na. Kapag ang Iglesia ni Cristo naglunsad ng rally, ang tawag nyo kulto. Pero kapag kayo ang naglunsad ng kilos protesta, ang tawag nyo demokrasya. Yang prinsipyo ninyo, integridad at ipinagmamalaki nyong demokrasya, napakalayo sa katotohanan na pinaglalaban nyo. Dahil ang mga kilos at gawa ninyo nakadipindi lang sa pakinabang nyo sa administrasyon. Dahil kitang-kita naman, lumalaban lang kayo kapag hindi nyo nakukuha ang benepisyong gusto nyo at mga pabor na hinihingi ninyo. Pero kapag nakuha nyo na ang pabor at gusto ninyo, nakakabingi na ang katahimikan nyo. Kaya kayo ang kulto, hindi ang Iglesia ni Cristo. Lumalaban kamo kayo para sa bayan at karapatan? Huwag kami.
Dahil lumalabas lang ang pagiging makabayan nyo kapag karapatan ninyo ang pinag-uusapan. Lalo na kapag hindi nyo nakuha ang mga pansarili nyong kagustuhan. Doon lumalabas ang pagiging makabayan ninyo. Kaya ngayon, sino ang kulto? Kayo o ang Iglesia ni Cristo?